Ang harapang Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. hindi lamang itinuturing na biggest fight, kundi richest fight din sa boxing history. Dito rin malalaman kung sino nga ba talaga ang nararapat tawaging best pound-for-pound fighter sa buong mundo. Pero bago ang kanilang sagupaan, may ilang maaalamat na laban na ring nasaksihan. Live mula sa Makati City, may report si Chino Trinidad. Chino? Yes, Ma'am Jess, dapat siguro ilinawin natin yung biggest fight sa history. Hindi pa ho matatapos siya. Hanggang hindi pa tatapos ang kasaysayan ng boxing. Baka maging unfair naman tayo kila Ali Fraser o sa era nun sila Marvin Hagler na sabihin agad natin na ito ang biggest fight. Hindi pa nagsasagupa yung dalawa. Economically, yes. Pero sa history at sa impact nito, that remains to be seen. Ito ang storya ng ating lead-off to Pacquiao versus Mayweather. Bago pa man ang labang Pacquiao-Mayweather, may mga laban na rin noon na nauna ng tinawag na pinakamalaking laban sa boxing. March 8, 1971 nang unang magharap ang itinuturing na the greatest na si Muhammad Ali at si Smoking Joe Frazier. Parehong undefeated noon sina Ali at Frazier. Ang kanilang laban para sa titulo kung sino nga ba ang nararapat na tawagin na totoong World Heavyweight Champion. Una nagharap ang dalawa sa New York City sa binansagang The Fight of the Century. Nasundan pa ng isang laban ng rivalry na ito bago nagtapos sa Trilla in Manila kung saan nagwagi si Ali. April 15, 1985 naman na magharap sina Marvin Hagler at Thomas Hearns sa The War na itinuturing ng Ring Magazine noon bilang the most electrifying 8 minutes ever dahil sa tindi ng aksyon at sagupaan ng dalawa sa ring. Tumagal lamang ng 3 rounds ang laban pero duguan pareho sina Hagler at Hearns. Mahigit 5 taon ang hinintay ng mga fans para sa lamang Pacquiao at Mayweather. Tapos na ang patutsadahan, tapos na ang paghihintay. At sa darating na Mayo 2, magkakaalaman na kung sino pa talaga ang best pound-for-pound fighter at pinakamagaling na boksingero sa dalawa. Sa loob ng 6 na araw, isang makasaysayang laban ang muling maiuukit sa mundo ng boxing. Ang dalawang magkatunggaling ito ay tinuturing na pinakamagaling na boksingero ng kanilang henerasyon. Alamat, laban sa alamat. Ito ang battle for greatness ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Hindi lamang ito ang tinuturing na pinakamalaking laban, itinuturing ni ito bilang richest fight in boxing history. Sa weigh-in pa lang, $10 na ang bawat ticket. $99 o mahigit 4,000 piso naman ang babayaran para mapanood ng high definition ng laban. Natalo na ng Pacquiao-Mayweather ang pinakamataas na pay-per-view sa laban ni Mayweather-Alvarez noong 2013 na aabot ng $75. Tinatayang nasa $72 million naman ang kita sa live gate o yung bayad sa mismong venue. Tingin ni Top Rank CEO Bob Arum, maaaring tumabo ng $400 million ang bakbakang Pacquiao at Mayweather. Economically, oo, ito pwede na. O, sabihin na natin, biggest fight ito. Pero babalik ako, Bob Jess, ang isang laban o yung tinatawag natin mga history-making na mga fights o yung mga tinatawag natin na mga fights na magde-define ng sport na ito na tinatawag natin sweet science will not be measured by the immense money that it can generate. Pero yung impact niya sa history ng sport na ito. Jess? So how would you situate, Chino, itong mangyayaring laban ni Pacquiao at ni Mayweather? Given, what you know about boxing, how, unfinished any record is until the fight is over, di ba? How would you situate and what is the best way to appreciate itong laban na ito? Ang best way to appreciate is sabi nga ni Oscar De La Hoya at saka ng mga legends ng boxing, sa bawat generation, there comes a fight that would define that generation. Itong millennium na to, there is no doubt na ito ang pinakamalaking laban. Pero gaya ng nakita natin kanina, kailangan magbigay tayo ng reference at respect kina Ali at saka si Frazier kasi yung kanilang trilogy really defined the sport. Tapos kung aatras pa tayo ng konti, may Max Shelming at saka Joe Louis noong mga panahon na yon. Si Muhammad Ali kasi redefined itong sport na ito, no? May mga times na sinasabi nga natin na kinukumpara ni Bob Arum si Manny Pacquiao kay Muhammad Ali. At mismong si Floyd Mayweather Jr., kinukumpare niya naman na mas magaling siya kay Muhammad Ali, who is considered as the greatest fighter. So pag titignan natin, dito sa laban na ito, o itong pagtatapat nila sa Mayo 2, Mayo 3 sa atin,
doon makikita kung ma-approximate nga nila ang greatness ng isang Muhammad Ali. Yun ang panukatan. But in terms of this generation, o itong century na ito, sige, pwede natin ibigay yung titulo as the biggest fight of this era of ours, dito sa modern era, o sa era ng social media. Chino, so what should boxing fans and enthusiasts watch out for dito sa laban na ito? Ano yung sa tingin mo dapat babantayan namin na mga ano ba nila, strategy, style, ano yung tip mo na maibibigay sa amin? They always say that ang styles make fights. Dito sa laban na ito, sabi nga nila, ideal itong laban na ito. It's a perfect match dahil dito, magsasagupa ang isang consummate attack fighter o yung tinatawag natin na aggressor, yung relentless style ng Manny Pacquiao. At makikita natin ang isang defensive gem. One of the best, if not the best defensive fighters ever. Si Manny Pacquiao, alam natin, atake ang talagang kinabuhay niyan. He lives and dies with his style, yung kanyang relentless, reckless style na ipinakita at minahal ng buong mundo. Si Floyd Mayweather Jr. accumulated a perfect record of 47-0 because of how he uses yung kanyang ring sabi. Pag sagupain mo yung dalawang yan, then you have the makings of what they refer to as a perfect match. Yung style ng dalawang ito. Pero ito ang pag-uusapan, Ma'am Jess, no? Mabilis na mabilis lamang po ito. Doon sa mga susunod sa laban na ito, importante dito, nasa ng pressure. Ang pressure ba ay kay Manny Pacquiao to prove to one and all that he truly is one of the greatest? Palagay ko tapos na. Manny Pacquiao is beyond that. Manny Pacquiao has already cemented his place sa history ng boxing as the only fighter and probably the only fighter who would achieve 8 titles in 8 different divisions. Napakahirap gawin yan. Walang makagawa ng kahit na sino man, palagay ko in this generation and maybe even in the coming generations, nitong nakamit ng ating kababayan si Manny Pacquiao. Pag lumipat tayo kay Floyd Mayweather Jr., may mga tanong kung bakit niya na-compile yung kanya 47-0. But there is no doubting his sabi atop the ring. Sino ang mas may pressure? Yun ang dapat nating malaman in the coming days. Sana yung mga kasama natin doon po sa nasa Las Vegas would be able to get us a pulse, no? Yung feel of this. Kasi yung pressure na yan, ng pagpapatunay kung sino ang talagang mas mahusay sa kanilang dalawa would probably dictate on how the fight would go sa darating po na linggo sa oras natin dito sa Pilipinas. Chino, tama ba? Napansin ko kasi, no, yung ano bang tawag dito, yung muscle dito ni Pacquiao, compared to yung dati, parang lumaki. Tama ba yung tingin ko o mali ako? Ikaw, ano assessment mo doon? Ma'am, alam mo, bilib ako sa'yo dahil kita-kita mo yung sa tagal natin yung nagbabatay kay Manny Pacquiao, mas magaling ka na yata sa akin sa boxing eh. Pag kilatis pa lang, kitang-kita mo Hindi na totoo yun. yung pitso, yung pangangatawan. Grabe ang katawan ni Manny Pacquiao para sa laban na ito. Pag tinatanggal niya yung shirt na yan at pinapakita niya, makikita niyo yung gaano ka-solid yung katawan ng isang Manny Pacquiao. Yung katawan na hinubog ng kahirapan, yung katawan na hinubog ng dating gutom, yung katawan na hinubog ng paghahabol na mapatunayan sa buong mundo that he truly is one of the greatest. Tapos pag sumilip na kay Floyd Mayweather Jr., alam nyo, yung katawan niya talagang, yung mga Amerikano kasi sabi nga nila, they are physically gifted. So pag tinignan mo yan, yung, kumbaga sa manok, yung sa atin, native. Tapos yung isa imported. Pag sasagupain mo, ang sarap tignan kung sino mas magaling. Yung manok na tubong Amerika o yung manok na hinubog ng hirap dito sa Pilipinas. Yung katawan nila parehong matibay. Sa bandang dulo, talagang nakita nyo yung at this age, no, yung sa stage ng kanilang mga buhay nito, bilib na bilib ako, Jess, kung paano nila napangalagaan ang kanilang mga katawan. And that will play a major role. Sapagkat tatandaan natin, na mapapag-usapan natin sa mga susunod na araw, yung edad is not on their side. Si Floyd Mayweather Jr., 38 years old. Si Manny Pacquiao, 37 years old. Yung best years nila probably is behind them. Pero in terms of taking care of their bodies and the difference doon sa kanilang approach sa pagpapakondisyon, saludo tayo sa dalawang ito. Wala kang pipiliin kung sino naklalabang ngayon. Pero intriga ako. Uulitin ko, ano mas matibay? Yung manok na native o yung manok na imported? Malalaman natin sa Mayo at Sam Jess. O ikaw, fearless forecast. Game. Kaya ka na naman.
Pwede mo ba akong paligtasin dyan? Ang aga-aga Lunes pa lang, hihingi mo ako ng fearless forecast. Ang hirap ito eh. Okay. Ganito na lang, ma'am. Para magsimula tayo sa 50-50. At gawin natin yung mga susunod na araw. Bakit 50-50? Tapos siguro sa pagdating ng Biyernes, sasabihin ko talaga kung saan papunta ang laban na ito sa paningin natin, sa pagkasaliksik natin, at sa pakikinig natin sa mga hindi yung mga eksperto pero yung mga tinatawag na nakakaintindi ng boxing, yung mga lumaban talaga, yung mga legends of the sweet science, doon natin ibabase ang aking fearless forecast. Ikaw talaga, Ma'am Jess. So, palagi mo ko inilalagay sa balag ng alanganin magbigay ng forecast Sa Friday na natin ibibigay. Ikaw ang eksperto Maraming salamat sa'yo. Chino Trinidad, boxing analyst and expert. Ayan